Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay ang salitawa. We are now in the 25th Sunday in Ordinary Time. Mga kapatid, huwag po natin kakalimutang magdasal at magsimba. Lahat po tayo ay mayroong ambisyon o pangarap sa buhay. At kung tayo'y mangangarap o mag-aambisyon, sa palagay ko po, wala naman sa atin dito ang mangangarap ng mababa lamang o kaya naman yung parang wala lang. Kung tayo'y mangangarap o mag-aambisyon, gusto natin yung mataas, gusto natin yung talagang masasabi nating matagumpay tayo. Gaya nga ng sinabi ng isang linya ng kanta, libre lang ang mangarap. At kung tayo'y mangangarap, syempre yung lulubos-lubusin na natin, hahangarin natin kung ano yung sa palagay natin ang pinakamataas na pwede nating makamtan sa buhay natin. Pero naalala nyo pa mga kapatid, nung tayo'y mga bata pa, hindi lang tayo tinatanong kung ano yung ambisyon natin sa buhay. Pero maalala po natin na maski yung mga magulang natin ay mayroong din ambisyon sa atin. Mayroon silang pangarap para sa atin. Mayroon silang gusto na sana ito yung ating tahakin, sana ito yung ating makamtan na tagumpay sa buhay. Sa ating mga pagninilay sa linggong ito, makikita natin mga kapatid na ang Diyos ay mayroon ding pangarap para sa atin. At ano ang pangarap ng Diyos sa atin? Sinabi niya, if someone wants to be first, let him be last of all and servant of all. Ang pangarap ng Diyos sa atin ay ang matuto tayo maglingkod gaya ng paglilingkod na ipinakita ng ating Panginoon. Kung tayo ay mga tagasunod ng Panginoon, sana hahangarin din natin na gayahin ang ipinakitang paglilingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mundong ating ginagalawan, ang tagumpay ay tila nakabase sa kung ano yung pinag-aralan mo, gaano ka kayaman o karami ang pera mo sa bangko, gaano kadami ang medalya o diploma ang mayroon ka, o kaya naman yung mga achievements natin sa buhay, o kaya naman yung mga ipinatayo natin, yung kagalingan natin, o kaya naman yung mga natapos natin na mga successful projects. Tila ito lamang ang ating basihan para masabi natin na tayo ay great or matagumpay sa buhay. Mga kapatid, ang ipinapaalala po ng ating Panginoong Hesukristo sa ating mga pagbasa ngayon, hindi po nababase ang kagitingan sa kung ano, kagaano karami ang pera natin sa bangko o yung mga projects natin na naging successful, yung mga achievements natin, o kaya naman yung taas ng pinag-aralan natin. But our Lord Jesus Christ is teaching us that greatness is measured by our service, kung gaano tayo maglingkod. At ang paglilingkod, mga kapatid, ay hindi naman nababase sa kung ano ang mayroon tayo, pero yung paglilingkod ay kung ano ang kaya nating ibigay. And so, being great is equated by our capacity to serve other people or to serve everyone. And service is not measured by what we have, but what we can give to other people. Sa panahon natin kasi, para bang ang pag-uugali na umiiral sa atin ay yung mag-iipon ako, yung mag-a-accumulate tayo. We want more and more in life, na gusto natin lahat papasok sa atin. Ang lahat ay mayakap natin na parang pagmamay-ari natin. At minsan o kadalasan, natatakot na tayong magbigay. Natatakot na tayong mag-let go ng mga material na bagay kasi natatakot tayo kapag nawala ito, hindi tayo kikilalanin, hindi tayo matagumpay, o kaya naman hindi tayo magiting. Mga kapatid, pinapakita po sa atin ng Panginoon
na ang kagitingan ay mababase lamang sa kung gaano tayo maglingkod, sa kung ano ang kaya nating ibigay para sa iba. Ito pong ating ebanghelyo ngayon, makikita natin na ito yung pangalawang pagkakataon na ipinahayag ng Panginoon sa kanyang mga alagad ang kanyang dadaaning pagpapakasakit, yung paghihirap ng Panginoon at sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. At hindi na ito maintindihan ng mga alagad at takot silang magtanong. Kaya po pinag-usap-usapan na lang nila kung sino sa kanilang pinakadakila dahil siguro pinaghahanda nila na kapag mawawala ang Panginoon, sino ang papalit sa Kanya. At para po turuan sila ng tamang pananaw ng pagiging dakila, kumuha ang Panginoon ng bata. And ano pong ginawa niya? Sinabi ni Jesus, "Whoever welcomes a child such as this in my name welcomes me, and whoever welcomes me welcomes not me but the one who sent me." Ang bata ay hindi po imahe lamang ng innocence dito, pero imahe ito ng mga walang kakayanang ipagtanggol ang kanilang sarili. Yung mga mahihina, yung mga tinatawag nating vulnerable, yung mga walang boses, walang kapangyarihan, o yung mga walang kakayanang suklian o palitan yung ating paglilingkod sa kanila. Paalala ng Diyos sa atin kung tayo maglilingkod, kung tayo gusto nating maging dakila gaya ng Panginoon, dapat nakahanda tayong yakapin, nakahanda tayong tanggapin at pagsilbihan, hindi lamang yung mga may kakayanan na suklian yung ating paglilingkod. Kasi hypocrisy yan. Kasi ang nakakatakot po sa lipunan natin, ang sisipag nating paglingkuran, yung mga mayayaman, yung mga makapangyarihan, kasi alam natin meron tayong makukuha sa kanila. Pero kapag yung mga mahihirap, binabaliwala natin, isinasantabi natin sila na parang wala silang halaga. Kaya ang hamon sa atin ngayon, ang totoong mga dakila ay yung kayang maglingkod o paglingkuran at tanggapin mas lalong higit yung mga walang kakayanang palitan o suklian yung ating ibibigay sa kanila. Sapagkat ang Panginoon, He identifies Himself with this kind of people, the vulnerable ones, those who cannot defend themselves or the defenseless. And when we take good care of them, we are actually also expressing our love, our fidelity to our Lord. Mga kapatid, sana po ito yung ambisyon ng Panginoon at ang ating pangarapin din ay lahat tayo matutong maglingkod gaya ng ating Panginoong Jesucristo at magkaroon tayo ng tinatawag na preferential option for the poor, na maglingkod tayo at tanggapin natin yung mga mahihirap, yung mga isinasantabi ng lipunan, yung mga walang kakayanang suklian, yung ating ibibigay, yung ating paglilingkod sa kanila. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.